Okay, good morning everyone. So we'll start. Welcome to our worship this morning and ay seventh Sunday after Pentecost. So maraming absent because of the weather. Anyway, we're still here para tayo sama-samang nagpulit at salamat sa ating Panginoon. So mga kasama natin online, good morning po sa inyo. Please leave a comment sa comment section natin so I can recognize you later on. We will begin by singing our first song, Our God. We'll sing Our God sa paper na bibig. So, Turning wide, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you. Our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power.
Dahil tayo kumana. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo na may tapat na puso at pagpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at pamalig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalamat sa Panginoon. Iyong pinatawad ang aking kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating mga kasalanan. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at amang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan, na sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nilapasakan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito, at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit buong puso kong lumalapit, at nagsisisi dahil sa mga ito, at dumadaan ako sa iyo, dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At talang-alang sa banal, walang dumis, o pa ito pagtitiis at kamatayan ng iyong iniibig na anak na si Hesus Kristo, ay maging mahabagin at papagbiyaya ka nawa sa amin, ay isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo, ay palawakin ang aking kaalaman, at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya, ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng Hesus Kristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang ating Ama sa langit, ay tunay nga mahabagin sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya bilang tinawag na lingkod ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili tayo nakatayo. Ganda ng kalooban, mahabagin nitong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahangina, nawawala at nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamanas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man ang sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Yaong magtatamon nito ay ang tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Walhati sa Ama, walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mahabag ka sa amin. Kristo, mahabag ka sa amin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Ngiti natin ang walhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa langit, kapayapaan sa ating ay kanyang hatid. Luwalhati sa Diyos sa langit, kapayapaan sa ating ay kanyang hatid. Ikaw ay aming pinagpupurihan, sinasamba at pinuluwalhati. Masasalamat sa'y nararapat, Panginoon, sa taas-taas ang hari. Jesus,
Manalangin tayo. Panginoon, yamang idinulot mo na maisulat ang mga banal na kasulatan para kami ay matuto. Idulot mo ang mga ito ay pakinggan namin, basahin, tandaan, isabuhay at isapuso. Nang sa gayon ay panghawakan namin ng may katapatan ang malulhating pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Jesucristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo mo po at pakinggan natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggong ito ay buhat sa aklat ng Isaias, chapter 55, verse 10 to 30. At ito ang mga sinasabi. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi tinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga, at nagbibigay ng bukid na panghasi at tinapay upang maging pagkain. Gayun din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito ay hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparan nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Nagkalak na lilinisin ninyo ang Babylonia. Mapayapa kayong aakayin palabas ng lungsod. Aawitan sa tuwa ang mga bundok at mga burol. Sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Sa halip ng mga tinig, kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Sa halip ng dawag, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. At ito ang mga sinasabi. Ang ikalawang pagbasa naman ay buhat sa aklat ng mga Tikaroma, chapter 8, verse 12 to 7. At ito ang mga sinasabi. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi Espiritu ng pagkakalipin ang inyong tinatanggap upang kayo ay mamuhay sa takot. Sa halip, ang mga inyong tinatanggap ay ang Espiritu na nagpapakuktok upang kayo ay gawing mga anak ng Diyos. Kaya, tayo ay tumatawag sa Kanya ng Ama o Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu ang tayo ay mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo ay magtatagumpay alang-alang sa Diyos kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya rin sa kanyang kalwalhatian. At ito ang mga sinasabi. Let's all stand. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarong ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Sapagat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Alleluia, alleluia. Ang damoy nalalanta at tumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Alleluia. 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 Ang mabuting balita ay kay San Mateo sa chapter 13 mula sa verse 1. Tulati ang sumayo, O Panginoon. Ganito ang sinasabi. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpulan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo.
Nasa dalampasigan naman ng mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang magbahasi. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na naglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lamang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palihasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhi nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Yan sa verse 18. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kabighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalabing. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay tungkol sa mundong ito, at naging may bigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ito ang mabuting balita. Kapulingan ang sumayo, O Kristo. tayo may hindi nakatayo and let us confess our faith in the words of the Nicene Creed. Lahat tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na nilikha ng langit at lupa. At ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. At sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon, Diyos buhat sa Diyos, buhat buhat sa liwanag. Tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos. Pinanganak hindi nilikha, isang sangkap ng Ama, na sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay bumaba mula sa langit. At ay tawang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria. At naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. May tatlong araw na buhay na muli sa ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama. At siya ay babalik na muli na may kalwalatian upang pumanaw ang buhay ng mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama sa Anak, na sinasamba at niluluhati kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sumasampalataya ako sa isang banal, Christian at Apostolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang minyan, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. At tumasa ako sa pagkabuhay ng muling ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Please be seated. We will sing our next song. Awesome. Awesome God, He reigns from heaven above with Him.
darkness and created the light. Our God is an awesome God. He poured out His Son, mercy and grace He gave us at the cross. I hope that we'd have not to be forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with strong power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Good morning everyone, magandang umaga. At subayin niyo ang lahat ang masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Merong kasabihan sa English, no? The pen is mightier than the sword. Tagalog yun, ang panulat ay higit na makapangyarihan kaysa tabak. So, diba? Ano ibig sabihin nun, no? Maaring maka-accomplish ng maraming bagay yung marahas na revolusyon, no? Taking up arms, rising up against the powers that be. Maaaring maka-accomplish ng maraming bagay yan. Pero mas maraming ma-accomplish ang panulat, ang ideya, ang salita, ang filosofiya, no, na inilalagay, itinatanim sa isip at puso ng mga tao. Kasi yan ang magpapakilos sa mga tao towards a course of action na gustong i-achieve ng sino man ang sumusulat, sino man ang sasalita, sino man ang nagpapahayag ng kanilang mga filosofiya at ng kanilang mga ideas. Pero isang bagay ay hindi kayang ma-accomplish ang salita ng tao. Kasi tayo, if we listen dun sa mga politicians, sa mga magaling magtalumpati, sa mga influencers, sa mga iba't ibang mga napapanood natin at napapakinggan sa social media, for example, nababasa, mga writers ng mga libro at na iba't ibang mga sulati. That could influence us, di ba? Para kumilos towards something, no? That could influence our ideas. Pwede niyang pukawin yung ating damdamin para tayo ay kumilos din, no? At gumawa ng hakbang, no? Kung ano man yung pinapagawang hakbang sa atin. Pero one thing na hindi magagawa ng salita ng tao ay yung akayin tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi magagawa ng salita ng tao na kahit sa pinakamatalinong, pinakamagaling na manunungpati at manunulat, hindi magagawa ang akayin tayo ng kanyang mga salita para manampalataya tayo kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Unless ang pinapangaral niya syempre ay si Jesus. But other than that, tanging ang salita ng Diyos lamang ang makakapagpakilala sa atin kung sino si Jesus, ano ang ginawa niya para sa atin. Pero it doesn't stop there. Ang salita ng Diyos sa Ebanghelyo ay hindi lamang simpleng information telling us who Jesus is and what He has done for us and for our salvation. Ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo mismo, is the very power of God, the very instrument of God
na kumikilos para ibigay, itanim sa ating isip at sa ating puso yung pananampalataya na ipinapangaral ito. Yun ang pagkakaiba ng salita ng Diyos sa salita ng tao. Only the Word of God, the Gospel, yung mabuting balita tungkol kay Jesus ang may kapangyarihan para akayin tayo sa pananampalataya kay Jesus, para ipagkaloob sa atin, no? Iabot sa atin, i-alok sa atin, i-offer sa atin ang mga bunga ng ginawa ni Jesus para sa atin, kapatawaran sa ating mga kasalanan, katiyakan ng kaligtasan, at patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay habang tayo ay nandito sa lupa. Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung sinasabi ko kanina sa kasabihan sa wikang Ingles na ang panulat ay higit na makapangyarihan kaysa taba, ang salita ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa ano pa mang kapangyarihan sa mundong ito. It is for that reason na nung ang ating Panginoong Jesus ay umakyat bago siya umakyat sa langit, ibinilin niya sa mga alagad niya at sa lahat ng mga mananampalataya, for that matter, iniwan niya ang isang misyon. Ang unang salita sa atin ng Panginoon ay, lumapit kayo sa akin, di ba last Sunday? Lumapit kayo sa akin. And then, tayo mga lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon naman, meron siyang tabibilin sa atin, ang tabibilin niya sa atin. Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pangaral ng salita at pagbabautismo. So yun ang dalawang salita sa atin ng Panginoon. First, come unto me. At tayo mga lumapit, ang next na salita sa atin, go. Go and make disciples of all nations. Isa sa mga ikinakamangha ay pag nakita nila ang ating church ay 99% ng mga kabataan. So natutuwa sila. Kasi hindi lahat ng mga churches ay kabataan ang makikita. Maraming mga churches, whether sa Philippines or abroad, na ang mga tao sa simbahan ay mga elderly. Bihira lang yung mga kabataan. So pag nakita nila tayo dito, nagugula sila kasi puro kabataan di ba? Yung lahat. Hindi lang yung mga nandito nagsisimba, pati yung nag-lead sa worship natin, nagtuturo ng Sunday school, puro kabataan, di ba? Pero mas lalo sila namamangha pag nalaman nila na ito palang lahat na nakikita nilang ito ay nagsimula dito nang kayo ay mga 8, 9, 10 years old. Di ba? Mas lalo sila namamangha kasi hindi lamang yung katotohanan na kayo ay mga kabataang ginagamit ang oras para sa Panginoon, nakikita nila sa church. Hindi yung nag-stay kayo, simula nung kayo ay nag-start, nagsimula, no? When you were younger. Lahat naman tayo younger nung nagsimula tayo dito sa ating church. No? Yun yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. There is no doubt at nakakatuwang isipin kung paano yung salita ng Diyos, seed of God's Word, itanim sa inyong mga puso, ay talagang tumubo, lumalago, at nagkakabunga. Kasi sa anong paraan na nagkakabunga, hindi lamang yung nahubog yung ating mga pagkatao, yung character natin, the fact na dati kayo yung mga tinuturuan, pero ngayon kayo na yung nagtuturo. So parte yan ng bunga ng salita ng Diyos na naitanim sa inyong mga isip at puso at patuloy na lumalago. There is no doubt na ang lahat ng yan ay dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Looking back 11 years ago, who would have imagined, diba? Kaiba naisip nyo na 11 years ago, pagdating ngayon, ganyan ang ginagawa ninyo sa ating church. Diba? Hindi nyo na-imagine na darating tayo sa ganitong level ng commitment sa Panginoon. Pero hindi lahat ng story ay katulad ng story ninyo. Kasi gaya din ng alam natin lahat, nung nagsimula tayo, mas marami tayo. Diba?
I think around 2017 to 2018 or 2019, pwede natin sabihin, yan yung peak natin eh. Diba? Dahil every Sunday, marami tayo, about 60 people, di ba? Maraming mga pumupunta. Marami din mga adult, di ba? May mga adult din, may mga nanay, may mga tatay na nagpupunta. Pero isa-isang nawawala. Tapos nung pandemic, syempre wala. For 3 years, wala tayong gathering, di ba? 2020 hanggang later part ng 2023. In fact, nung dumating sila Ate Riley, when Ate Riley and the others first came, nagsisimula pa lang ulit tayo eh, di ba? Na mag-gather. At nung bumalik kayo, kayo na lang yung bumalik. Hindi na bumalik yung iba. Wala na. Pati yung mga adult na nagpupunta, hindi na rin bumalik. Di ba? Hanggang sa yung naiwan, tapos yung mga naiwan, meron pang natanggal. Di ba? Meron pang nalaga. So, well, hindi natin ikinakatuwa yung pangyayari na yun. Nagkakatawa lang pero hindi nakakatuwa. Really. Ano ba yun? Pag inisip natin mabuti, medyo ano yun eh. Medyo may tanong sa isip natin. The same word of God na pinakinggan ninyo, di ba? The same word of God na natanim sa isip at puso ninyo was the same word of God na narinig din nila at narinig ng ibang mga tao din, di ba? Then why is it na ito yung naiwan at mas marami yung nawala? Saan ang problema? For sure, ang problema wala sa salita ng Diyos. Diba? It is not the Word of God na meron problema. Kasi salita ng Diyos yan, it's perfect. Walang pagkukulang yan. Wala yung kahinaan. Diba? So, nasaan ang problema? Yan yung binabanggit doon sa Ebanghelyo natin kanina. Yung talinghaga ng mga hasik. Diba? Merong nahasik sa tabi ng daan. Ano nangyari doon? Hindi yung tumubo. Hindi nga yung nagtagaling. Kinuha agad yun ng ibon. Tapos merong nahasik sa batuhan. Tumubo. Pero hindi siya lumaki. Diba? Nawala na siya. Pero nahasik sa may dawagan. Ano ba yung dawag? Yung damo. Wild grass. Damo. So tumubo siya, nagkabunga ba? Hindi. Tumubo siya, lumaki siya. Pero, ano nangyari? Mas lumago yung mga wild grass. So, nainis siya. Natabunan siya. At ang sabi ko yun sa paliwanag, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, merong nakinig pero dumaan lang sa, ang tawag kong pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Yun yung mga parang nahasik sa tabi ng daan. Meron mong mga nakinig at tinanggap yung salita at masaya sila, pero nung dumating yung mga pagsubok, nag-give up sila. Meron naman mga nakinig, tumanggap, nanampalataya, masaya, pero nung natabunan sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagmamahal sa mga bagay na nagkabulanan sa mundong ito, kaya nawala din yung kanilang pananampalataya. Natabunan ng mga concerns at ng mga pagmamahal ng bagay sa ibang tao siguro. Pagmamahal sa lahat, no? So, yun ang nangyari. Diba? So, it is not the Word of God na mayroong problema, pero yung puso na nataniman ng salita ng Diyos. Ngayon, siguro isipin natin, tayo ng mga nananatili at naglilingkod magpahanggang ngayon. Safe na ba tayo? Sa isang banda, yes, of course. Habang ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, we are safe. Ligtas tayo. Pero habang nabubuhay pa rin tayo sa mundo ito, yung nangyari doon sa ibang mga hindi na nanatili, pwede pa rin mangyari sa atin. Pwede pa rin tayong matukso, madala ng dyablo. Pwede pa rin tayong ang tawag dito, ma-overwhelm ng mga problema sa buhay. Kasi
Katulad nila, katulad natin, para parehas naman tayo. We are facing the same challenges. Hindi the same na pareho, pero yung mga hamon sa buhay, pare-parehas naman hinaharap ng bawat tao. Pare-parehas na may pagtukso ng dyablo. Pare-parehas na may problemang hinaharap. Pare-parehas na may mga concerns sa buhay na ito. Pare-parehas na meron tayong mga desires, na mga gustong maabot sa buhay na ito. Patungkol sa buhay na ito. Diba? So, nandyan pa rin yan eh. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Kaya nga, sino ba yung naghasik ng salita ng Diyos? Ang Diyos yun eh. Sa pamamagitan rin ng mga salita ng Diyos. Hindi naman pagkahasik ng salita ng Diyos, tumubo agad eh. Ang ginagawa ng Diyos, kung tayo ay yung mga soil na pinagtaniman ng salita ng Diyos, ang unang ginagawa ng Diyos, pagka tanim ng kanyang salita, ay kinukultivate yung soil. Diba? Binubungkal, nilalagyan ng pataba o ng abono, dinidiligan. Diba? Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin, sa puso natin. Inaalis niya yung mga wild grasses para hindi tayo mainis, para hindi tayo matabunan, ma-overwhelm ng mga concerns sa buhay ito. Bigyan ng lakas para yung mga problemang hinaharap natin, makayanan natin, malagpasan natin. Inilalayo na tayo sa kapangyarihan ng dyablo para hindi natin pakinggan yung dyablo at sa halip ang patuloy natin pakinggan ay salita ng sunod ng Diyos. So, ano ang assurance natin na hindi tayo matutulad doon sa mga natanim sa tabi ng daan, sa dawagan o sa batuhan? Ano ba ang solusyon dyan? Ang sikreto ang solusyon eh. Ang solusyon dyan ay manatiling nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos para hindi lamang inakay tayo sa pananampalataya, hindi para patuloy tayo palaguin sa ating pananampalataya at palakasin sa ating pananampalataya at panatiling tapat hanggang sa wakas ng panahon. Bilang mga Kristiyano, we are already in possession of eternal life. Nasa atin na yan eh. But our journey has not yet come to an end. Naglalakbay pa rin tayo. So, kailangan nating patuloy na palakasin at panatilihin may energy yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pagkikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi pa tapos yung ating paglalakbay, yung journey natin. Malayo pa tayo, mga 100 years pa yung journey natin bago tayo makarating doon sa ating tahanan sa langit. So habang naglalakbay tayo, kailangan pa rin natin labanan ng lahat ng mga tukso at mga pagsubok at mga alalahanin na iniinis tayo para mawala yung salita ng Diyos sa puso natin. Pag inisip natin mabuti, simple lang eh, di ba? Napakasimple. Patuloy na makinig at mag-aralan ng salita ng Diyos so that hindi tayo mawala at hindi tayo manghina. Pero yung simple yan, nahirap. Kasi it is a challenge na manatiling nakikipag-aaral ng salita ng Diyos. It is a challenge niya na makinig ng sermon eh. Diba? Ilang minuto. At inaamin yan, pag ako nagbibisita ako sa ibang church, nakikinig ako sa sermon ng ibang pastor. Amin ko sa inyo, naantok ako eh. Totoo yun. Pag nakaupo dyan, di ba? Alam ko rin naman yung ganyan pakiramdam. So yung pakikinig lang ng sermon is a challenge eh. Nilalong na yung habang buhay tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Lalong hamon yun, di ba? Lalong challenging yun. Pero again, habang nilalabanan natin yung tukso, huwag tayong makinig sa salita ng Diyos. Kumikilos ang Espiritu Santo para hindi yung antok ang mangibabaw sa atin, hindi yung eagerness na pakinggan ng kanyang salita. Yung mensahe naman, hindi nagbabago eh. Imagine nyo, paulit-ulit na yung mensahe, di ba? Hindi nagbabago eh. It's all about makasalanan tayo. It's all about God forgiving us our sins sa pamamagitan ni Jesus. Hindi nagbabago yung mensahe na yan eh. Kaya bakit hindi nagbabago?
Kasi yung challenges natin, hindi naman nagbabago, it's the same. It's the same challenges na hinaharap natin. Iba-iba yung aplikasyon, siyempre. Iba yung direksyon, iba-iba yung emphasis, but it's the same thing. Ang kailangan natin ay forgiveness of sins. Ang kailangan natin ay yung patnubay ng Holy Spirit. Ang kailangan natin yung salvation, hindi yung kapahamakan. Kaya, sino nagbibigay sa atin na? Ang salita ng Diyos. Kaya, paulit-ulit natin pinapakinggan kasi hanggang makarating tayo doon. Doon nga, pagdating nga sa heaven, alam mo ang gagawin natin, magkakantahan na lang tayo doon eh. Our God is an awesome God. Makantahin natin yun doon. Kantahin natin sa heaven. Magkakantahan lang tayo doon pag binasa niyo yung aklat ng Pahayag, yung Revelation. Ang ginagawa ng mga saints in heaven, magpuri, magpasalamat sa Panginoon na nagligtas sa kanila at nagbigay ng kanyang buhay para sa kanila. At para sa iyo, at sa akin, at para sa ating lahat. Kaya, ang encouragement para sa atin, magpatuloy tayo. Let's move forward. Let's move forward. At i-recognize natin na talaga meron tayong mga challenges na hinaharap. Hindi natin pwedeng itanggihan. Hindi pwedeng magpanggap na, hindi, malakas akong Kristiyano, hindi ako matatangay ng mga tugsok, mga pagsubok. Hindi. We recognize our own weaknesses. But at the same time, we recognize that God is our strength. Sabi sa aklat ng mga awit, God is the strength of my heart and my portion forever and ever. At hindi maliit makapayapaan ng Diyos siya maghinga sa ating mga puso pag-isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya magpapatuloy sa pag-awit natin ng paghahandog o ng offertory, tayong lahat ay tumayo. Ulitin natin ang paghahandog, that's on page 12. Gising mo puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu'y sa akin, at hayang malayo sa piling, Santong Espiritu'y wag bawiin, ibalik sa akin dala ng kaligtasan, at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Ay, mapuha tayo ng maganda sa Panginoon. Let us gather our offerings. Halin natin po sa ating mga sarili. Ang laging mabahagi ng pagpapala ng kaloob na sa atin. Sa bahagi ito, at this point, meron akong surprise para sa inyo lahat. Ngayong araw na to, ngayong linggong ito, ngayong Sunday na ito, bukod sa birthday ni Kurt. Ngayon din ay confirmation ni Brian. Surprise kayo, ano? So, pag-usapan namin yan na he is ready for confirmation. At umayag naman siya na gawin niya yung parang nakaalam sa inyo, no? Secret kasi namin yun. Hindi rin magtago ng secret si Brian. Talaga siya tinisabihan. Except for one person, si Ate Riley. Ate Riley knows about it because she will stand as Brian's confirmation sponsor. So, now, I'd like to call on Brian para dito sa kumaya dito sa harap para sa right of confirmation. So, after his confirmation,
Si Brian kasi yung last doon sa mga batch nung nag-aral, bago kayo, yung first batch. Kasama niyo si Brian, hindi lang natapos. So finally, hindi natapos na namin ni Brian. Nandito na siya for confirmation. Never tayo picture. I'd like to throw naturally to stand beside Brian while he's making his confirmation vow. Brian, at mga minamahal sa Panginoon, sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga apostoles, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Brian, ikaw ay nabautismuhan at naturuan ng panimulang mga araling Kristiyano ayon sa pagbibili ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang kilala ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Itaas mo ngayon, kung gayon ang iyong puso, sa Diyos ng lahat ng kagandahang loob at biyaya, at buong galak sagutin ang mga katanungang aking babanggitin sa pangalan ng Panginoon. Brian, sa harapan ng Diyos at ng kapulungan ito, kinikilala mo ba ang mga kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo na ikaw ay babautismuhan? Opo, kinikilala. Tinatakwil mo ba ang dyablo? Opo, tinatakwil ko ang diablo. Tinatakwil mo ba ang mga gawa ng dyablo? Opo, tinatakwil ko ang mga gawa ng pamamaraan ng diablo. Tinatakwil mo ba ang mga pamamaraan ng dyablo? Opo, sumasampalataya ako sa Diyos. Opo, tinatakwil ko ang mga pamamaraan ng diablo. Sumasampalataya ka ba sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat? Opo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumilikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, kanyang bukong na ng Panginoon? Opo, sumasampalataya ako sa Jesucristo, kanyang buktong na anak na ating Panginoon, na ipinaglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at hindi. Siya'y bumaba sa impyerno sa ikatlong araw, siya'y nagbangon sa mga patay, umakyat sa langit, at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa langit. Buhat ko ay paririto, upang kukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo? Opo, sumasampalataya ko. Opo, sumasampalataya ko ako sa Espiritu Santo, sa banal ng Iglesia Kristiyano, na kapulungan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, pagbangon ng katawan at sa buhay na walang hanggan. Ipinahayag mo ba na lahat ng mga propetiko at apostolikong kasulatan o ang buong Biblia ay salita ng Diyos? Opo, ipinapahayag ko na ang lahat ng mga propetika at apostolikang kasulatan o ang buong Biblia ay salita ng Diyos. Ipinapahayag mo ba ang mga katuruan ng ating kapulungang Kristiyano Luterano na batay sa salita ng Diyos, gaya ng iyong natutunan mula sa ating katesismo, ay tapat at totoo? Opo, ipinapahayag ko na ang mga katuruan ng ating kapulungang Kristiyano Luterano na batay sa salita ng Diyos at tapat at totoo. Matapat mo bang patuloy na pakikinggan ng pag-aaralan ng salita ng Diyos at matapat ka ba makikibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon? Opo, sa tulong at biyaya ng Diyos. Mamumuhay ka ba na naaayon sa salita ng Diyos sa pananampalataya, sa salita at sa gawa, ay mananatiling tapat sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, hanggang sa wakas ng iyong buhay? Opo, sa tulong at biyaya ng Diyos. Mananatili ka bang tapat sa pananampalatayang ito, sa pulong ito, at sa buong Iglesia Kristiyana, at handang tiisin ng lahat maging kamatayan kaysa pumalikod? Opo,
Nagagalak tayo at umaapaw ang ating puso sa pasalamat na ikaw ay nabautismuhan at iyong tinanggap ang mga katuruan ng Panginoon. Ipinahayag mo ang pananampalataya at tinanggap ang lubos na kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Sa iyong patuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtanggap ng banal na sakramento ng ating Panginoon. Nakitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. Now you recite your confirmation Bible verse. Be on your guard, stand firm in the faith, be courage and strong. 1 Corinthians chapter 16, verse 30. Brian, nawa ang makapangyarihang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na nagkaloob sa iyo ng bagong kapanganakan sa tubig at espiritu at nagpatawad ng lahat ng iyong mga kasalanan ang magbigay sa iyo ng kalakasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Makapangyarihan at pinakamahabaging Ama, sa tubig ng banal na bautismo ay iniugnay mo ang iyong anak sa pagdurusa at kamatayan ng iyong butong na anak na si Jesus. At nilinis mo siya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Panibaguhin mo po sa kanya ang kaloob ng iyong Espiritu Santo. At nang sa gayon ay makapamuhay siya araw-araw sa pagsisisi at pagkalikot sa kasalanan, bunga ng pananampalatayang laging mahawak at itiwala sa kanyang tagapagligtas na si Jesus. Iligtas mo po siya mula sa kapangyarihan ng Satanas at ilayo mula sa mga huwad at mapanganib ng mga katuroan upang manatili siyang tapat sa pagkinig at pag-aaral ng salita at sagat ng tunay na katawan ng dugo ni Jesus kalakip ng tinapay at anak ang sakramento ng banal na hapunan. Sa pamamagitan ng mga sakramento ng banal na hapunan ay pagtibayin mo sa kanya ang pananampalataya na walang sino man at walang anuman ang maaaring maging sapat na kabayaran sa kasalanan, liban kay Jesus lamang. Tulungan mo po siyang matagpuan ang kagalakan at kapanatagan, tanging kay Jesus lamang. Tulungan mo po siyang ibigin ka at ang kanyang kapwa, at pasalin ang kanyang mga krus, at pasalin ng may buong katsagaan at kagalakan, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at pagbangon ng aming mga katawan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Brian, sumayin nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ating palakpakan si Brian at bilang pagtanggap sa kanya, bilang communicant member ng ating kapulungan. So mamaya, hindi na siya mag-iisa sa upuan. Sa ating pagtanggap ng banal na hapunan, kasama na siya makikisala sa atin sa hapag ng Panginoon. So congratulations, Brian. At syempre, I'd like to thank Ate Riley and we'd like to hear any word from Ate Riley for Brian. When I came, Pastor told me about your leadership in church and that you're asking good questions in class, and I see how much you've grown and it's been important here and stuff like that. So I think we're all proud of you, and yeah, I'm glad that you get to receive things. Okay, so picture mo na si Ate Riley at si Brian. Picture the confirmation sponsor. Okay, thank you, Brian. Thank you. So yun yung surprise namin yung mga ito. I wish na mas marami naka-witness sana nung confirmation ni Brian, but that's fine. Ang importante ay nandito tayo lahat para saksihan ang kanyang pagsasabi at pagpahayag ng kanyang katapatan sa pananampalatayang kinanggap na siya ay nabubuswa. So ngayon tayo ay nadako sa ating panalangin pangkalahatan. Meron ba kayong prayer request? Any prayer request? Meron ba?
sana maayos na yung panahon para maging maayos yung panahon. Especially sa mga pumapasok sa school na hindi naman kasama sa suspension. Ang taas eh. At para yung yung lakad ni Ate Riley maging maayos, di ba? So mamaya pupunta siya sa Pastor Justin, with Pastor Justin or probably Micah and Christina. Patuloy pa rin yung mabilis na yung araw eh. But we pray na patuloy pa rin ingatan ng Panginoon si Ate Riley habang siya nandito sa kanyang lakad pa sa dami ng araw. Okay, so syempre yung birthday ni Kurt ngayon, isa natin sa ating panalangin na pagpapasalamat. Yan. At Ate Riley, do you have any prayer request? Oh yeah, si Blessing at si Blessing at si Kat ay naka-enroll na, so salamat sa Panginoon. At yung malapit na rin mag-start yung klase nila. Medyo malayo pa pero malapit na rin. It's a blessing na si Blessing at si Kat ay naka-enroll. Papapagpatuloy yung pag-aaral kasi yan yung tawag dito yung step na kailangan i-take para maabot yung mga pangarap sa buhay. Okay. Wala na, then just remain seated para sa ating panalangin pangalatan. Tayo ay tayo ay manalangin. Makapangyarihan at pangmahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ipangting aming maingatan ng may mabubuting patatapat na puso at magbunga sa pamagitan ng matyagang magtutong. Matayin namin isasamo na yung pagdali at pamahalaan ng iglesia na ganap kasama mga pastor at mga magagawa nito upang aming maingatan ng kagbisayan ng salita ng kaligtasan. Sa pamagitan niyon ay tinibay ang aming panampalataya sa iyo. Malagdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at umundag ang iyong kaharian. Magsubok ka ng mga manggagawa sa iyong maningan at ingatin mo ay iyong mga sinugo upang ang iyong salita ng pagkipagkasundo ay maipahayag sa lahat ng tao at ang ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng dako ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ng kalusugan at lang sa lahat ang nasa katungkulan, lalong-lalo sa Pangulo ng aming bansa sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya mga pamahala ayon sa iyong kaluguran, sa pagpapantingin ng katwiran at sa pagsupil sa mga masasama, nang sa gayon makapamuhay kami ng payapan at iwasay sa kabanalan at kapapaan sa lahat ng bagay. Alimin mo, Panginoon, ang Espiritu Santo ang lahat ng nasa pag-ibig pangangailangan, hirapan sa pag-isilang, nasa bingit ng kamatayan o sa limang kapahamakan, lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Naway tanggapin nila at kilalanin ang kanilang kapagatian bilang kapahagan ng iyong makaamang kalooban. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan, kaluluwa at ang handog na aming niyari sa iyong harapan. Sabat kami yung biniling po maging iyo at umuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin pagpasalamat, ang pagdiriwang ng kaarawan ngayong araw ito ni Kurt. Maraming salamat po. At nawa, ipatuloy po siyang palain at kalingain at patnubayan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At patuloy po namin siyang makasama sa pagsamba at paglilingkod sa iyo. Kasama na po sa aming pagpapasalamat, ngayong araw nito ay aming narinig ang confirmation vows ni Brian na siya ay aming niyatanggap bilang communicant member ng aming kapatiran. Maraming salamat po sa pagpatugay mo sa kanyang pag-aaral ng katekismo at nawa ay patuloy niyang pag-aralan ang iyong salita at ito ay patuloy niyo sa puso at sa buhay. Kasama na po sa aming panalangin ng pagpapasalamat si Desi at si Kathleen. Maraming salamat po na sila po ay enrolled na
At kayo po ang patuloy rin po matubay sa kanila at magkaloob ng kanilang mga pangailangan sa kanilang nalalapit na pagpasok. At lahat po ng mga estudyante ay amin po dinadalangin na bigyan nyo ng inyong patubay at inyong pagkalinga at ang lahat ng kanilang mga kailangan sa kanilang pag-aaral. Mga Panginoon, idulot mo rin na umayos na ang panahon at huwag ito magdulot pa ng maraming pinsala, lalo na doon sa mga direktang pinamaan ng bagyo. Kasama po sa aming panalangin na kayo pong patuloy na pagbuklod sa amin bilang isang kapatiran at aming gawin ang mga gawain pinagkatiwala mo sa amin. Kasama rin po namin panalangin para kay Pastor Vito at sa kanyang pamilya, sa Sarangani at sa General Santos, at kay Pastor Marcel at sa kanyang pamilya sa Davao City. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat ng ito, iba pang mga bagay na sa aming hinihingi. Hindi namin nasabit, ay aming hiling sa pinagpapasalamat. Alang-alang sa mapaitong pagdurusa, kamatayan at yung pagbubuhay niya sa sinibutong nanak. Na aming Panginoon tagapagligtas. Na nabubuhay at tagahari kasama mo ng Espiritu Santo, yung isang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo lahat ito sa pagpapatuloy ng ating paghahanda sa hapag ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo. Ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magagalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat at matuloy na Panginoon. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos. Tunay nga marapat, matuwid at papuri-puri na kami ay dapat nagpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Isinusugo mo ang Espiritu Santo upang magpatotoo na kami ay iyong mga anak at upang palakasin kami kung kami ay mahihina. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang buong buwan ng langit, aming pinupuri at nadakila ang malhating mong pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi. Santo, 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 Panginoon ang mga hukbo, langit at lupa'y Diyos, ng iyong luwalhati. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan, langit at lupa'y Diyos, iyong luwalhati. Purihin siyang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin siyang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Santo, 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 Panginoon ang langit at lupa'y Diyos na iyong luwalhati. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan, langit at lupa'y Diyos na iyong luwalhati. Purihin siyang dumarating sa ngalan ng Panginoon. 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 Ating sabay-sabay ibigkasin ang manalangin. Ang manalangin nasa langit, sabay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Suminawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami ingat sa tukso, at ilayo mo kami sa masama,
Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalawalatian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Hesus na gabi siya pagkanulo ay lumampot ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ito ay kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad na sinasabing, kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Sa gining paraan, inawakan niya ang saro, pagkatapos mga pagkapunan, at ang salamat kasi sa Diyos ay binigay niya sa kanila na sinasabi, uminom kayong lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na binuhos tayo sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa ininom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumayo. Amen. Awitin natin ang pagdero ng Diyos. Kordero ng Diyos, sana na'y pinawin mo. Kordero ng Diyos, mabanta sa amin. Kordero ng Diyos, sa langit ay pinawin mo. Mabanta sa amin, amen. Kordero ng Diyos, sa langit ay pinawin mo. Kordero ng Diyos, mabanta sa amin. Kordero ng Diyos, sa langit ay pinawin mo. Mabanta sa amin, amen. Ngayon ay ating sama-samang tatanggapin ang kanyang tunay na katawan, dugo sa tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito ang tunay dugo ng ating Panginoon na nagbuhos sa alang-alang sa iyo, sa ipagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Ating mabuli, ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon na nagbuhos sa alang-alang sa iyo, sa ipagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Ating mabuli, ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon na nagbuhos sa alang-alang sa iyo, sa ipagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Ating mabuli, ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon na nagbuhos sa alang-alang sa iyo, sa ipagpapatawad ng iyong mga kasalanan. At ang tunay na katawan na dugo nawa ng ating Panginoong Jesucristo ang siya magpalakas ng niya sa inyo sa tunay na pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Limang kayong may kapayapaan, galakan sa inyong puso. Amen.
Tayo lahat ay tumayo at ulitin natin ang pagyaw sa kapayapaan. Iyong pangako, O Panginoon, maaari na akong yumao sa kapayapaan. Pagkat aking nang nakita ang kaligtasan na hinanda mo para sa lahat ng mga tao. Liwanag na tanglaw ng mga bansa at karangalan sa iyong bayang Israel. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, ngayon at kailanman. Amen. Ayon sa iyong pangako, O Panginoon, maaari na akong yumao sa kapayapaan. Pagkat aking nang nakita ang kaligtasan na hinanda mo para sa lahat ng mga tao. Liwanag na tanglaw ng mga bansa at karangalan sa iyong bayang Israel. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, ngayon at kailanman. Amen. Tayo natin nakatayo. Papasalamatan natin ng Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at darating. Pinasasalamatan ka namin, Diyos ng mga Panginoon sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. At dinadalain namin na sa pamagitan ng kaloob nito, ay palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo, at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo ay isang Diyos, iyon ang pagpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon, nagpasalamat tayo sa Diyos. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Hiningan po nga ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated. We will sing our closing song, You Are My All in All. Mr. Victor.
Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Okay, magandang umaga. Good morning everyone. And welcome sa ating pagsamba ngayong bagong ito. Although maraming absent, but we're still here para to praise and worship and to receive God's blessings, forgiveness and new life and assurance of salvation through His Word and His sacrament of true body and blood. Okay, now so of course we would like to again welcome and congratulate Brian for his contribution ng araw ito. So it will be a memorable one for Brian kasi kasama si Ate Riley ngayon sa kanyang contribution. So palapakan natin si Brian once more. And of course, Kurt, batiin natin ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Kurt, pa. Ilan ang birthday mo na? 16? 16th birthday ni Kurt. Oh, when Ate Riley was here for the first time, he was only 12. I guess 13. Yeah. Okay, so happy birthday, Kurt. At maraming salamat na nandito mo ngayon. And of course, we would like to thank everyone na nakibahagi sa ating pagsamba. Even Bessie for leading us sa ating worship songs. Sabi niya, even Bessie. Of course, Brian, para sa ating travel leader. And yung mga teachers natin, Teacher Ayet, Teacher Bessie, Teacher Eliza, Teacher Ali, and Teacher Marian. Pagtuturo sa mga kids ngayong mga okay, kahit na umuulan, may nagpunta pa rin naman. Ano pa rin siya. Okay pa din naman. Okay, yung mga kasama po natin online, kung sino man po yung nandyan na nag-iwan ng comment at mga hindi nag-iwan ng comment, thank you for joining us at maraming salamat din po. At nawa naging pagpapara sa inyo, naging pagsabang ng mga nito. Announcement, we will still have our Sunday School team meeting, lesson discussion. And other than that, wala na ako yung mga announcement. Wala naman, wala tayong activity with this week. Okay, so God bless your day and God bless your week. See you again next Sunday. Bye everyone.